Maninipis na hiwa ng baka, mangga, sibuyas dahon, equals masarap na pulutan. Na-imbento na naman mga kapulutan. Yan! Kung paano ko gagawin ng isang imbento na naman, hindi ko alam kung magiging masarap to or hindi. Abangan natin. Siyempre, sundan nyo ako para may masabi na naman tayo na bash. Tawa ni Kap, dalawa. Yung ating baka na tumawa, itong cameraman ko tumatawa. Ang baka, lalagyan natin ng asin. Hanggang sa kumut-kumutin lang natin yan muna pala hanggang sa matunaw yung asin. Kaya kumut-kumut sa dakong kamut. Ganyan. Tapos, isa-isa nating ilalagay sa cornstarch. Ganyan. Hindi na to isa-isa, kundi tatlo-tatlo na para mabilis tayo. Yan. So, pinakita ko lang yung proseso. Ganito ang gagawin natin mga kapulutan. Babad lang natin yan dyan siguro ng mga 10 to 20 minutes hanggang makita natin na inabsorb na ng baka yung cornstarch. Habang naghihintay tayo ng 10 to 20 minutes, prepare na natin tong ating manibalang na mangga. Wala kaya ko tira. Sarap may bagoong. Sa mga Kap, dalawa, tatlo. Ganun lang kadali. Kasi manibalang mahirap na gawang nigumatit. Ako! Ganyan lang. Sawa ni Kap, dalawa, tatlo. Kapulutan pagkatapos ng 10 minuto, ganito na din ang naging itsura niya. 10 minutes lang yan. So, na-absorb niya na yung nilagay nating cornstarch dyan. Ready na yan. So, magigisa na tayo. Bawang at sibuyas. Lagay na natin yung baka. Dahan-dahan. Pwede nyo namang dahan-dahanin bigla. Kung gusto nyo po. Nagdahan-dahan na, may bigla pa. Yun. Hindi kaya magulat yun. Magkagulatan tayo. Saglit lang, babalik ka rin na natin kaagad. Pagkabaliktad mga kapulutan, ilagay na natin ang mangga. Dahon na sibuyas. Oyster sauce. Konting toyo. Halukay ubi. Sura pa lang. Oh, masarap na. Hindi ko lang alam yung lasa. Konting tubig lang, ganito lang kadami. Halukayin ulit at hayaan natin maubos yung tubig na nilagay natin. Tintab no, may kumatet. Oo naman. Lalagay lang tayo ng paminta. Betchen. Kapulutan, luto na to. Ay, ano pa may gumatit? Ay, hindi inta. Sarap maunin. May tama, may ano ko doon eh. Bagoong. Pugong. Okay, ito, may mangga dito. Tikman natin ito. Niluto mo din. Oh, siyempre. Mangga na manibalang. Manibalang. Hindi gumatit. Cheers. Ay, okay. Alam mo, pag naglagay ka ng maraming kamatis, yun yung lasa.
Pag ganun. Dahil sa mangga. Ako? Ganda sa mga hard food. Hard. Bagay na bagay. Pwede pala ito mga kapulutan. Ganitong luto. May mangga. Ito yung nagbigay ng asim. Yung parang nagbalance sa yung panglasa mo. Tama. Tapos pag kinain mo na, Sarap doon na, tamahan yung karne, sarap tamahan naman ka. doon na sasabog yung lasa ng mangga. Na parang papaganyan ka talaga. Yes! Parang to yung sinigang. Yun. Ang lasa niya. Dahil yung daya. Ano kaya kung gawin natin sinigang? Tapos ito yung Diba, maproseso yan. maproseso ba? Bilad natin. Yeah, sinigang. Kung gawin natin powder yan, pwede. Kaya? Medyo naman, may crackers nga na vegetables nga sinatsaron. Medyo dry mo lang yan at saka i-blender mo lang. Pwede yan. Pero wala pang yatang ganyan na sinigang na mangga. Kaya natin. Pwede. Kung baka ikaw yung naka-experience yan, logi mo pa si scientist. Ito yung bitakat-an yung mga katulaw ya. Saan ka ba nakakita ng ice na hindi tumutunaw? Alak ng wakaloy din. Kaya Ay, nako, master. parang Chinese style no? Oo, parang Chinese yan. Chang kalat, chang kwan, chang wong, chang chong, online lang, chang ta. Magtalidan ka kaya may gumatit. Ah. Bagong content mo na lang. Sawa ni Kap. Tatlo. Wag na. Basta ako kakain muna ako nito. Kasi parang maganda sa labi eh. Yung lasa eh. Yung mangga tsaka karne. Pagsabay mo yung mangga, tsaka karne. Mga yung manibalam no? Pwede na. Pero pag inog siguro, manamis to. Yes, oo, manamis-namis. Ito kasi para kang kumakain ng dry sinigang. Okay sa mga kapulutan, try po ninyo yung ginawa ni Master. Promise po. Ayos ka. Hindi lang puro beef steak. Lang Tagalog, puro lang, ano tawag dito, mga luto na ano. Pagka ganito, gayahin po ninyo to. Nako. Pwede nyo rin hindi lagyan ng cornstarch kung gusto nyo. Pwede. Pwede. Kahit huwag lagyan yung cornstarch. Ako nilagyan ko lang ng cornstarch pagka magkaroon siya ng body, konting body, tsaka yung texture, may kumatit. Kailangan yung body. Pag wala yung body, lilipad yun. Yes. Patol. Mananang. Body yun kasi. Ganon. Body. Ang itsura niya sa malapitan, mga kapulutan, ay para siyang laman ng maki. Yun! Ito parang laman ng maki. Di ba yung gumawa ka ng maki? Oo. Yung may soup na yun, yung Yung may, kulay itim? may itlog pa? Oo. Naku, labis yun kaya. Sarap ulamin yun. Itong sabaw. Maganda siya. Okay, gusto ko yung mangga eh. Nagko-complement yung lasa. Tayo pa naman Pilipino, may kumatit, mahilig sa maasim. Mga pagkain natin. Lalo na ang pinakasikat natin, di ba? Kahit saan lugar, sinigang. Sinigang. Kahit ibang mga banyaga, pag kumakain, this is Filipino dish, this is Filipino food. You try. Tikman nila yung sinigang natin. Napapawaw na lang Marami sila. tayong mga dish may gumatit na ginagamitan ng pampaasim. Ay, marami. Ang sisig natin, may suka yan. Natural. Yung adobo, May suka din yan. suka, paksiw. Paksiw! Di ba? Ang Yung baba. sinibaw ang isda natin, minsan nilalagyan pa natin ng suka yan. Oo, tapos may kalamansi pa yan. Oo. Pakatakan mo pa. Mahilig tayo. May kami sa Yung sisig natin, may suka na, may kalamansi pa. Pero wala sa kasama ko yun. Wala sa kasama mo? Kasi grabe maglagay ng asim yun. Kasama mo? Naku! Kahit ano pang sabihin mo asim, wala sa kasama ko yun. Yun, asim na talaga yun. Wala. Walang umakit. Bakit? Pipilkilin yun, asim. Asim? Sino? Hindi ko alam. Hindi nakarating dito eh. Get Wilson pala, Mami Foods. Oo. Sabi ko rin si Ma'am Ford. Mami Ma'am, Foods. Pagaling pasensya ka ka. naman, hindi ako bumalik kasi busy na naman ako Busy. yung mga
At saka babas sa atin yan. Hmm. Dadalaw kami. Ano lang? Lolo. Lolo Randy. Hindi ka kasi dumadalaw kay Lolo Randy. Sakit dito. Hmm. Hindi lang nilalap. Si Master palagi napupunta din yan. Umpisa pagka ano ni Kalrande. Sabi ko, ikaw lang. Ayaw ko makita na ganyan yung kaligayan ni Kalrande. Kaya yan sa mga kapulutan natin, sa may kagutom, ma'am, pasensya na kayo kung hindi nyo kami nakikita. Ayaw lang namin. Ikaw lang. Ayaw ko talaga eh. Ayaw ko ma-expose ako. Hindi, ang totoo. Ang totoo kasi mga Ikaw na lang, Master, mag-ano. explain natin kung bakit hindi pumupunta si Migo Matit. Sa mga nambabas kay Matit. Sa mga hindi kasi nakakaalam. Eto mga basher ni Matit ha. Sabihin ko na sa inyo. Si Randy, kumpare ko. Si Randy ay lolo ni Matit. Hindi magkaibang lahi si Matit at si Randy. Ganon sila. Sa mga hindi nakakaintindi. So mga basher na wala namang alam, wala naman kayo dito, stop making nonsense comments. Napaka-nonsense niyo po. Napakawalang kwenta ng mga pambabas niyo. Hindi niyo naman alam kung ano ang totoo sa amin dito. At kung magkaano-ano kami. Lahat na nandito sa mga channel namin. Kaya, si Migo Matit kasi, ayaw niyang nakikita na may naghihirap na tao. Malambot kasi ang puso ni Migo Matit. Hindi niya natitiis. Ayaw na ayaw niya. Kaya hindi siya pumupunta. Sa tito ko pa lang ngayon, Si Matit kasi meron niya experience na pagdating sa mga ganyan. Ako lang magkikwento Migo Matit. Si Matit po ay naging caregiver ng marami ng bedridden. Kaya medyo naaantig si Migo Matit sa mga kadugo niya. Dahil pag nakikita mo naghihirap, parang Ilan na ba ang naalagaan ko. naalagaan mo? Sa mga kamag-anak ko pala, dami na. Ang dami na, no? Sa mapabata, mapasanggol, hanggang Oo. sa lumaki. At yung mga lolo mo din. Yung mga kapatid, lolo. yung kapatid ni Lolo Agre, no? Doon lang talaga ako na hindi ko ako makapaniwala yung nangyari kay Lolo Randy, kay Uncle Randy. Kaya ayaw ko tawagin Lolo yun eh. Kasi Uncle na lang. bata pa si Randy kasi. Sa ang hindi nakakaalam, sa mga hindi nakakaalam kung bakit naging lolo ni Matit yon, si lolo po ni Matit na tunay at si Migo Randy ay magpinsan. Maraming salamat mga kapulutan.